Hello, what is your name? Go. What's your name? Go. So ayan mga amigo, nandito tayo sa Ethiopian Museum. Parang buhay siya oh. Ang galing nila mag-preserve. Buenos dias, todo Filipinos. Buenos dias. Good morning, Mr. American. Mr. Mexicano. I'm Mexican. Mexican. From Mexico. But the land of the tequila. land of tortillas. Tortillos. Too. Yeah. And jalapeno. Right. Kaya kasama ko si Sir Juan. Pupunta kami sa museum dito sa Addis Ababa. So ayan mga amigo, nandito tayo sa Ethiopian Museum. So 50 vril ang bayad, isang tao. For you, brother. You okay? So ano kaya ang makikita natin sa National Museum dito sa Ethiopia? So ayan mga amigo, tayo pumasok sa kanilang museum. So welcome to National Museum Ethiopia, Addis Ababa. So walang katao-tao. Kami lang. Ano ito? So itong upuan siguro ng mga nung unang panahon. Oh. Mga reyna. So sa basement nila, ayan, makikita yung mga hayop. Anong klaseng hayop ito? Ito yata yun. Parang baka. Ito ay sa crocodile daw to oh. Na i-preserve pa nila oh. Buto ng crocodile. Crocodilias. So ito yung kanilang hippopotamus. Ang laki pala ng hippopotamus oh. Sobrang laki ng elepante oh. Ito yung elepante nila. Yung ulo ng elepante. And then ito naman yung mga buto-buto ng chimpanzee. Yung bungo ng chimpanzee. So ito yung mga buto ng sinaunang panahon ng mga Ethiopians. Parang buhay siya oh. Ang galing nila mag-preserve. So papunta na tayo sa second floor. So dito sa second floor yan, mga paintings ba to? Is it paintings? Or yeah. So mga tao dito, mga Orthodox. Parang ang Orthodox, nag-separate sila sa mga Katoliko. Yun ang sabi ni Pastor San Juan.
So may mga painting sila dito. The Power of Women. Product. Ang ganda ng painting sila, oh. Mother and baby. Grabe, ang gaganda ng mga painting sila. Tinatanong ko kung binibenta. Sa hotel kasi may mga binibentang paintings. So, mga halaga 5,000 pesos, 6,000 pesos. Pero hindi ganito kaganda. Ito talaga pang museum. So, ayan mga amigo. Ito po ang laman ng National Museum ng Ethiopia. Puro paintings yung nandito sa part na to. Sa second floor. Sobrang mahal siguro nito kapag binenta. Ang laki ng paintings, oh. Vamos, Mr. San Juan Santana. Third floor. So sa third floor, ang makikita naman dito yung mga sinaunang mga gamit ng mga Ethiopians. Ito yata makina. Hindi ko lang, panahi yata ito, panahian. Mga antik na. Ganda ng tambol nila, oh. Ito yata yung sa may Katoliko, eh. Yung pag lumalakad, dala-dala ng mga sakristan. Itong mga sinaunang damit ng mga Ethiopians. Siguro mga rain ang nagsusuot ng mga yan. So ito ang mga kasuotan noong unang panahon dito sa Ethiopia. So hanggang ngayon naman, parang ganito yung mga nabibili dito ng mga traditional na kasuotan nila. So makikita natin, no, yung mga chinelas nila, oh, yung sandals. Sobrang luma na. So ito pa yung mga kagamitan nila, oh. Window is electronically protected against breakage. So, ang ganda ng kanilang tambol. Laki, oh. Ito yung gitara nila, oh. Yung musical instrument nila. Ang ganda ng kasuotan ng mga hari dito dati, oh. So ito gawa sa kawayan. Pero ngayon buo pa din. Ito naman yung mga gamit nila na pandigma. So dati pa lang gamit na maleta ganito. Konti pa lang yung mailalagay. Oh, dati, ano to, face mask? Parang dati may face mask na malalaki lang. Face mask ba to o sombrero? Parang sombrero, eh.
Ito, ang ganda oh. Mga gamit nila sa pagluluto. So parang tayo rin pala oh. Meron silang pangbayo. Pambayo ng palay. So ito ang kanilang mga basket. Ito yung ginagawa ni ate ng isang araw. 15 days daw niyang ginagawa. And then 800 lang yung benta niya. Pero mas malaki pa dyan. So ang gaganda ng mga gamit ng mga Ethiopians dati nung unang panahon. So kahit nung unang panahon, talagang mga artistic na sila. Napaka-creative nila. Ganyan, makita nyo ang kanilang mga ano ito, made of wood, gawa sa kahoy. May upuan ba to? Ganda ng upuan nila oh. Pang baby ata ito eh. Ang liit eh oh. Parang sa atin ngayon high chair. Ito, gawa to sa clay. Ito pa yung mga gamit nila sa bahay noong unang panahon. Ashtray. Yung mga accessories nila. Grabe oh. Ang gaganda. Kapag ito ang nilagay sa leeg mo, sigurado. Mga 3 kilo na to. May mga accessories nila, lalaki talaga eh oh. Sabi ni Mr. San Juan, it's like Indian American. American Indian. American Indian. Looks like this is the courtyard of Tajana's Mount. This is the biggest open air. Ito oh, parang Pinay. It's like This one, like Filipino. Like Filipino. una cabeza, una médico toma cabeza. So, andito po si Kokey. Joke na. Parang si Kokey eh oh. So ayan lang po ang kabuuan ng museum. Parang sa Pilipinas lang. So ito pa yung isang church dito sa Ethiopia. So Orthodox Church dito. Yan. Orthodox Church din. And then ewan ko kung pwedeng pumasok sa loob. Sarado pa rin yung mga church ngayon dito. So sayang lang kasi hindi namin makikita yung loob. But ganyan yung way ng kanilang pagsamba. Humahalik sa mga pader hanggang sa sahig. So ilang church na yung napuntahan namin pero sarado talaga. Kahit yung tourist guide namin, hindi rin niya alam na bakit hanggang ngayon ay sarado pa din yung church na to o yung mga church dito sa Ethiopia. Pero hindi naman na kasi holiday ngayon. Hello, what is your name? Go. What's your name? Go. Hello. Take one. Who's your mom? Your mom. Who's your mom? She's your mom. Bye bye. Your mom. Right? She's your mom. Ang dami, buong pamilya, mga namamalimos. Sa mga kalsada talaga dito, dami namamalimos. Sabi ko nga, mas marami pang nanghihingi ng tulong dito kumpara sa Equatorial Guinea. Kaya lang inaantay ko mag-thank you, hindi nag-thank you.
Kaya sa susunod ayoko na magbigay. Hindi. Mas maganda talaga pagkain yung binibigay. Wala kasi kaming dalang pagkain. So kaysa hindi ko naman bigyan yung bata. Yan. Yun nga lang talaga nagkalat sa kalye yung mga namamalimos dito. So nandito po tayo ngayon sa Sanaa Restaurant. Yeah, there's a chicken. So tingnan natin kung mayroong grilled na inihaw na isda dito. Ang sabi meron daw. So walang tindang inihaw na isda. Pescado a la brasa. Walang tinda. Ito ang gusto ni Mr. San Juan. Pescado asado. Asado. Not la brasa. No cocido ni frito. Ni frito. Que sea asado. Asado. Barbacoa. También. Sí. So ayan mga amigo, lumipat kami ng ibang resto. Medyo wala kasi kami makita na na inihaw na isda. Gusto kasi ni Kuya Juan inihaw na isda. Kaso wala kaming makita. So nauwi kami sa steak. Kasama ko si, what is your name? Malaika. Malaika. How old are you? My old is 49. 49. You're 49. My problem. How many children? 2. Only 2 children. Where's your wife? Around Magananya. Where? Magananya. Where is that? No, Magananya. I don't know. Huh? It's far. Far from here. But I think it's bus. Here is very expensive, no? Rent house in nice. Yeah. How much you pay for the house? 4,000. Too much, ha? Ito ang in-order ko, steak. Yung kasama ko, injera ang in-order. Injera. Actually si Malaika, siya yung nagsama sa akin, sumama sa akin na mag-tour kanina kasi ayaw na ni Sir Juan na lumakad-lakad. So siya yung nag-offer sa akin na ilibot ako dito sa buong city. So dahil sa nilibot ko siya, sabi ko pabayaran ko na lang yung kanyang tour. Ako na magbabayad and then papakainin ko siya. Yun ang sabi ko kay Malaika. So mas okay kasi na lumakad kapag may kasama na lokal kaysa ako lang mag-isa. So nakakatakot din kasi syempre foreigner ako dito sa bansa na to. So mas maganda na nag-iingat. Kaya hindi talaga ako lumalabas na mag-isa lang. Si Juan sabi niya uwi na lang daw siya sa room niya. Babalik na lang daw siya sa room niya. Kaya ito, kasama ko si Malaika. Nakakatuwa kasi itong si Malaika, sobrang bait. And then yun nga, kinukwento niya na mahirap na araw yung buhay niya. And then yung asawa niya, magkahiwalay sila. Yun nga. Siya ay Orthodox. What is this? This is injera. Injera. Yeah. What is this? A meat? Meat. Injera Furfur. By meat. Injera. Furfur. Injera. Yeah, by meat. Furfur. So ito ang injera. This is a local food, no? Yeah, cultural food. Traditional food. Yeah. Traditional. This is the heart. It's good. Thank you. Iba natin yung injera. Injera. This is meat, no? Yeah, meat. This is injera. This is Spicy. Napakaanghang. Pero masarap siya. Kasi fresh meat. Fresh na baka siya. Wala akong nakitang mga frozen na baka dito kasi
nakita nyo naman sa mga bilihan ng baka, talagang bawat kanto dito makakita ka ng mga tinitindang mga baka. So sabi ni Malaika, bihira daw silang kumakain ng mga ganito kasi sobrang mahal. So dati kinukwento rin ng mga tauhan dito sa may hotel ang sahod lang nila is around like $50 parang ganun, so, or $40 parang ganun. Sobrang baba ng mga sahod ng mga tao dito. Una hindi ako naniniwala pero habang marami nagkukwento sila, kinukwento nila na talagang mababa yung pasahod dito. So ayan, tuwang-tuwa siya. It's good, delicious. Yeah, it's good. Delicious. Ayan. So ayan mga amigo, tayo kumain ng steak. At itong injera with meat. Okay. So kain po tayo ng steak nila. Mukha namang masarap. Kain po tayo mga kabayan ko. So tikman natin ang kanilang steak. Long live is healthy, okay? Huh? Sobrang sarap. Napakalambot ng steak nila. Grabe. Construction. Construction daw ang kanyang trabaho. Today no construction. Ayan. Ngayon lang daw siya nakakain ng ganito sa restaurant. Kadalasan kasi niluluto lang niya. Pag natikman yung rice, sobrang sarap. May mga gulay siya. Hindi ko alam paano niya lang niluto to. Pero yung steak niya talaga, sobrang lambot niya. And then nagsaserve sila ng tinapay sa bawat order. Sobrang mura lang. Etong in-order ko nasa 200 pesos lang. Tapos yung kanya, ang bayaran ko lang is 150 pesos. So busog ka na. Pero sa kanila mahal yon. So yan mga amigo, kami kakain po muna ni Malaika. At maraming salamat po sa panonood ng video na to. At ako po nag-enjoy sa aming tour kaninang umaga. And then tinanghali na kami. Ayan, maraming salamat po sa panonood po ng video na to. At syempre kung bago lang po kayo sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo, Pinoy in Equatorial Guinea. So yan po ang buhay namin mga Pilipino, kasama ang mga Ethiopian, Colombian, Guineano, Pilipino. Maraming salamat po at kita-kita tayo bukas. Adios. Say bye. Thank you. I love you, Raul. It's the best, my friend. Best friend. Raul Up here. is good guy. Okay. Bye. Bye.